dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Car bag sauce in behead. Pwede magtanong? Ano tanong mo, bro? Ang Domingo, unang adlaw na, anyanggi mo sa Ginoo, ikapitong adlaw, manimba mo. Saan ba nababasa sa Biblia na istrikto ang Diyos sa isang araw? Saan bro? makita yon? Saan makikita sa New Testament na sabi ng Panginoon na itong araw na ito talaga kayong magsamba? Kasi wala akong nakita eh. Okay, kung babasahin natin ng Exodo 20, bro, dito mo yan makikita sa Exodo 28 hanggang 10 na meron talagang New binilaan ang Testament Diyos. ang tanong ko eh. Ang tanong ko, New Testament. Saan makikita sa New Testament na may araw na tinumbok ang Panginoon na dapat kayo magsamba? Wala siyang binanggit sa New Testament, pero kung ano man yung binanggit sa Old Testament, yun na rin yung utos sa New Testament. Kasi kung basahin mo sa Mateo 22 kasi, bro, sa Mateo 22, sa sinabi ni Panginoong Jesucristo, ang kabuuan ng kautusan ni Moises at ng mga propeta. Inano ni Panginoong Jesucristo yun sa Mateo 22 at sa Marcos 12 na yung mga utos ni Moises, pinapasunod pa rin yun sa panahon ng New Testament. So hindi na kinakailangan mag-utos pa siya kasi may transition period yun. May transition period, yung transition period, sabi ni Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 2, inabulis na yan. Bro, is day ka rin? Hindi, evangelical ako eh. Ay, evangelical ka, pero Sabado kayo? Hindi, wala namang tinuturo sa Biblia, sa New Testament na sabi ng Panginoon na nagtumbok siya ng isang araw na dapat kayong magsamba. Anong araw yun? Meron nga sa Exodo. Huwag mong sabihin na inalis na yung... Ang tanong ko sa New Testament nga eh. Hindi na nga kailangan iutos sa New Testament kasi inutos na nga. Sabi ni San Pablo sa Roma 15:4, bro. Hindi, pakinggan mo na anong sinabi ni San Pablo sa Roma 15:4. Basahin natin anong sinabi ni Pastor Pablo. Ano mang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin. Hindi ka ba natuto? Isinulat na nga eh. Nako. Pwede naman tayo matututo sa kanila pero hindi ibig sabihin nun mali ba itong sinabi ni San Pablo na yung mga isinulat ng unang panahon ay para sa ikatututo natin? Mali. Yung sa kanila noon, tanungin mo na kita. Mali ba ito? Natin yun. Bro, mali ba itong sinabi ni Apostol na Pablo, bro, na anumang nakasulat noon ay isinulat para sa ikatututo natin? Mali ito tama. Ang isip mo lang ang mali. Hindi tinanong kita dito sa nababasa natin. Huwag sa isip ko kasi hindi ko tinanong yung isip ko. Ang sinabi ni Apostol na Pablo, makinig ka muna. Huwag ka muna sumagot. Makinig ka muna sa tanong. Kasi ang tanong mo kasi, saan mababasa sa New Testament na inutos yung kung anong araw? Sabi ko sa iyo, hindi na isinulat sa New Testament kasi isinulat na noong unang panahon. Sabi ni San Pablo kasi dito, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin. Ikatututo? Hindi ka ba natuto sa... Pwede naman tayong matuto, pero hindi ibig sabihin no na isa sa buhay mo. Yung mga nakasulat ang ikatututo mo, yung mga hindi nakasulat. Ang sabi dito, yung nakasulat. Bro, makinig ka muna. Sabi ng Efeso Kapitulo 2, inabulis na yung law. Makinig ka muna. Sabi dito, ano mang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin. Matuto tayo sa kung ano man ang nakasulat nung una, hindi yung hindi nakasulat. Ang tanong mo kasi, yung hindi nakasulat pero hindi ibig sabihin na yun ang yung isa buhay mo. Kasi magkaiba talaga ang ikatututo mo nga tapos hindi may isa sa buhay yung ikatututo mo. Ano ka ba? Sabi ng Biblia nakita mo naman sa Efeso Kapitulo 2 na inabulis na
Ano po ba? Isabuhay mo pa. Sinagot ko na yan kaganina. Sinagot ko na yan kaganina. Pareho lang kayo ng SDA. Pareho lang kayo. Hindi ka. Hindi naman kami. Pareho lang kayo ng utak eh. Hindi, ganito yan. Yung sa episode 15. Nag-argue kayo sa lumang. Makinig ka muna. Ang episode 15, dalawang elemento kasi ang pagsunod sa utos ng Diyos. Dalawang elemento yan. Ceremonial. Basahin mo nga. Kapitulo 2. Ang masaklap dito, magsasagot kami, hindi kayo nakikinig. Makinig ka muna bago ka magano. Kasi explanation ko to nasa iyo naman kung makikindi akong paniniwalaan mo, hindi, pero pakinggan mo muna ako kasi sumasagot ako Ang episode 15 na sinasabi diyan na basahin na lang natin para masagot natin ng maayos. Basahin mo pero wag mong barahin pagsasagot ako Yun nga, hindi na kasi basahin mo na Pinawalang bisa niya. Babara talaga ako. Ito, pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga aliton. Makinig ka muna. Sa buhay mo. Ano ba naman to? Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Yan tayo. So hindi yan nangangahulugan na inalis na yung inutos niya sa 10 Commandments. Nako, inabulis na nga Dapat, ano inabulis? Basahin natin yung Mateo 22. Mamali lang ang pag-unawa mo. Sa Mateo 22 kapatid, 38 hanggang 40. Basahin ko muna kung inabulis ba ni Panginoong Jesucristo ang utos sa Old Testament at sa mga propeta. Makinig ka muna. Basahin ko sa iyo Sa ano ang pinakamahalagang utos? Basahin natin. Mateo 22:38-40. Kung inalis ba talaga New Testament yan Ito ang pinakamahalagang utos. Si Panginoong Jesucristo nagsabi nito. Tapos ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautosan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Saan ang sinasabi mong inalis ni Kristo? Saan naman ang mababasa mo na New Testament na yan? Old Testament. Sa Mateo 22:40 yan. Ano ka ba? Old Testament nga yan Inabulis na nga yan sa episode 12 Tanga mo naman Ano ka ba? Basahin. Inunuan mo na sinabi ni Panginoong Jesucristo. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautosan ni Moises. Makinig ka muna, bro. Mas problematic ka kung hindi mo paniniwala ng sinabi ni Kristo. Sinabi ba niyang inabulis? Ang sinabi dyan, sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautosan ni Moises. Sabi mo inalis, nakasalalay nga. Ano yung inabulis doon sa Mateo, sa episode 2:15? Ano yun? Seremonyalo. Sabi ba doon? Yan ang explanation doon. Yan ang explanation doon. Basahin mo nga doon kung seremonyalo yun. Ganito, ipaliwanag ko muna. Ngayon lang, saglit lang muna bro. Sasagutin ko muna yung Ephesians 2:15 para maunawaan din ng mga nanonood sa atin ngayon. Ngayon, sabi mo kanina, ikatututo, dapat isabuhay natin. Sinabi mo, may inalis nga, seremonyalo. Yes. So, nagka-conflict din sa rason mo. Hindi, seremonyalo nga iba ang seremonyalo, iba ang moralo. Ganito, kapatid, papaunawa ko sa iyo. Nung sabi mo kanina, yung sa lubong... Saglit lang, sa isa lang ba yun? Sa isa lang para hindi magulo. Pwede ikatututo, pero hindi sa buhay. Hindi, ganito. Wala na, ipit ka na dyan. Seremonyalo at moralo, ano bang kahulugan itong inalis ni sinabi ni San Pablo? Ano ba yung sabi dyan sa Efeso Capital 2? Di ba law? Di ba law? Ang sabi doon? Yes. Hindi laws. Anong pagkaintindi mo sa Matthew chapter 22 verse 25? Anong pagkaintindi mo doon? Yung sabi ng Panginoon. Matthew 22. Ang kautosan pa Di wala nang natira doon. Inabulis na nga. Kapatid, ang ingay naman, hindi naman ako makasagot ito ng maayos. Ano ba naman kayo? Makinig ka muna. Matthew chapter 22. Makinig ka muna, bro. Makinig ka muna sa sagot ko para maunawaan mo. Okay? Ikaw palang walang unawa Sa batas ng Diyos na ibinigay kay Moises, meron dalawang elemento yan. Okay? Seremonyalo at moralo. Yung sinabi ni Kristo sa Mateo 22 na nakasalalay ang lahat ng kautosan ni Moises sa dalawang utos na ito, yun ang moralo. Hindi nawala yun.
Okay? Ano ba yung nawala na sinabi ni Apostol na Pablo na inalis ang lahat ng alituntunin? Ano yun? Yun yung ceremonial law. Ano yung ceremonial law? Halimbawa, sa pagsamba sa Sabat, inutos ng Diyos na sa ikapitong araw kinakailangang may pagsamba sa Diyos. Yun yung moral law, pagsamba sa Diyos. Alin yung ceremonial na naalis doon? Kung anong araw siya sasambahin. Kasi nung unang panahon, ang mga Hudyo sumamba Sabado. Pagdating ng Panginoong Jesucristo sa mga Kristiyano, Linggo. So yun ang seremonial law kung anong araw sambahin. Sana maunawaan mo, kapatid. Kaya sinabi ni Pablo sa Efeso 2:15, inalis ang mga alituntunin. Ano yung inalis na alituntunin? Ceremonial law, meaning yung araw, kung anong araw sasambahin ang Diyos. Na dati Sabado, inalis na yon. Pinalitan na ngayon ng Linggo. Anong ipinalit? Anong ipinalit? Araw ng Linggo. Nako. Saan ba? Oh, ayan. Yung ang tanong ko kanina basahin natin, Hebreo 4:8-9. Basahin natin. Ayan, para magtanong ka. Basahin natin na Hebreo 4:8. Pinalitan ng Linggo, ha? Yes, basahin natin to. Basahin natin anong sinabi ng Apostol Pablo dito. Kung ang mga tao noon, ay piso ba to? Hebreo 4:8-9 yan. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw. So meron pang another day. Isa pang araw ng kapahingahan. Anong araw? Kung paano araw nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon din kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Meron o wala? Sabi mo wala na. Anong ang araw yun? Ang sabi ko, anong araw? Another day nga. Ano another day na Saturday? Ay nako. Yung sabi mo, another day. Another day? Another day ng Saturday. Ano ang another day ng Saturday? What is the another day of Saturday? Nako. Nako. Ano mo naman? Ano ang another day ng Saturday? Sige, sabihin mo. Ano ang another day ng Saturday? Ang another day, pwede yan Lunes, pwede yan Martes. Lahat ng araw pwede yan. Yung sabing another day. Another day. Susunod na araw. Hindi sinabi na, sa mga susunod at susunod pa na araw. Alam mo kapatid, yung araw ng Panginoon, hindi yan nag-exclusive lang sa araw na Lunes, Martes talaga diyan. Correct, pero mayroong itinalaga ang Diyos. Bro, hindi na exclusive. Pero mayroong itinalaga ang Diyos na isang araw para siya isambahin. Yung 7th day, ano ka ba? Kapahingahan ang sabi diyan. Ayan, yun nga yung 7th day eh. Kapahingahan ang sabi diyan, may isang dito araw. Dito sa 4:8, basahin ko sa King James Version ha. Sa King James Version, maganda to sa King James Version. Sa Tagalog. Hindi, Tagalog naman tayo. Sige, Tagalog. Basahin ko lang yung 4:8 ha. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Ano yung ibang araw man sinabi, hindi man sa sunod na araw eh. Dito ka sa anong sinabi dito eh. Sa magandang balita Biblia, sinabi nga dito eh. Nako. Isa pang araw. Ano ang isa pang araw? Sa English kasi niyan. Yan ang day of the Lord. Day. Kaya ayaw mo sa English kasi maiipit ka eh. Dito sa King James Version sabi dito. Yan, bro. For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Bro. Wag mo akong dalhin sa mindset mo na ganyan. Bible yan. Kaya nga tatanungin kita sa Bible. Anong ibig sabihin? Yung marunong ka pala What is another day of Saturday? Sagutin mo muna, bro. Tingnan mo sa with all honesty, kapatid. With all honesty. With all honesty. Ano? With all honesty, sagutin mo ako. May ibang araw. Kaya nga, with all honesty, what is another day of Saturday? With all honesty, kasi alam naman natin lahat. Makinig ka muna sa tanong. Ito yung tanong ko alam natin lahat na nung unang panahon, ang Sabbath nila Saturday. Ang question ko sa iyo, sabi ni San Pablo, mayroong inilaan isa pang araw para sa kapahingahan. Isa pang araw. Isa pang araw nga. Yun nga, hindi nga tumutukoy yan sa exclusive. Sa English version, another day. Another day. Ang question ko sa iyo, sagutin mo, what is another day of Saturday? Sunodin mo na yung mga safe day. Following day ang sabi mo hindi yan another day. Hindi daw another day. Basahin mo, andyan sa screen, basahin mo nga. Sige, basahin mo. Another day ang sabi, hindi sa susunod basahin na mo, araw. Another day, ayan ang sa screen mo. Nalagay ko sa screen, basahin mo, sige, basahin mo. Basahin mo, makikita mo sa screen. Bro, dito. Basahin mo, nasa screen, sabi mo hindi another day magpapalusot ka pa nandyan sa screen bro, basahin mo. Ano nakasulat, another day o hindi another day?
Yung another day, hindi yan ibig sabihin sa susunod na Sabi araw. mo kanina, hindi another day nakasulat eh. Kung sinasabi pa sa Biblia na sa susunod na Ang araw, nakasulat dyan, dinagdag ng another Panginoon, day o hindi Sunday another yun. day? Bro, ano ang nakasulat sa nakikita mo sa King James Version? Another day o hindi Ito ang another sulbat day? niya dyan. Ito ang solusyon dyan, bro. Ano, wag 1 Corinthians muna yung chapter 6. solusyon. Sabi mo kanina, hindi nakasulat ang Kung masabi ka another ng day. araw. Hindi mo alam yung Eh, Bible, bro. Hindi mo alam yung bro, Bible. bro, Wag kang tatakbo. Bro. Sabi Bro, mo, interrupt hindi sa- interrupt. nakasulat yung another day. Kaya nga Hindi. pinakita ko sa screen, Yung nakikita day of ng the Lord, lahat ano ng ba mga yun? tao. Ano nakasulat? ano, Another kung- day o hindi another day? Another day nga, Ano? hindi exclusive yan sa Lunes, Martes. Sinabi mo Ano ba kanina, bang walang pagkaintindi mo sa day of nakasulat the na Lord? another day. So, ibig mong sabihin, nagsinungaling ka kanina o hindi mo alam lang yung talata? Bro, ang solusyon nga, sa basahin mo nga 1 Eh, hindi, Corinthians chapter 6. wag mo na yung solusyon. Kasi sinabi mo kanina, hindi Ay, nakasulat nako. another day. Ngayon, nakita mo ngayon, nakasulat pala Basahin another ka, day. ako na lang magbasa kay. Ako na Mali lang magbasa, ka. hindi ka makinig eh. Nagsinungaling ka ba kanina or hindi mo lang talaga alam yung talata? Alin sa dalawa? Hindi eh. Bakit sinabi mo nga- kanina, bro, na sabi, walang another day dyan, hindi eh, yan, another day susunod naman na nakasulat. araw, eh. Napakatanga mo talaga. Oh. Dito bro, ang first Wala Corinthians na, chapter aduminim 6. na. Wag ka mag-aduminim, bro, kasi ang aduminim, sign yan ng talo. Sign ang aduminim ng talo. Kapag mag-aduminim ka na sa kausap mo, bro, talo ka. Kaya wag ka mag-aduminim para hindi namin isipin na talo ka. Ngayon, question ko sa'yo, what is another day of Saturday? Naku, kung another day of Saturday, pwede yan Lunes, pwede Bakit yan naman Martes. Lunes? Bakit ayaw mo ng Sunday? Hindi naman, pagbasahin mo nga sa Tagalog, hindi, sinasabi ba yan sa susunod na araw? Di ba sa ibang araw ang sabi? Sabi nga dito, Tagalog ang gusto mo. Basahin ko sa Tagalog. Sige, ha? basahin mo nga sa Tagalog eh. Ah. Kanina pa nga ako sa'yo eh. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, Next hindi day, na di ba? sana ipanangako pa ng Diyos ang tungkol pa sa isa pang araw o Oh. dalawa pang araw. Nako. Oh, Sabi ba nako. dyan next day? Sabi Isa dyan pang next araw day? dito, Next isa day? pang araw. So ano ang isa pang araw ng Sabado? Anak ko. Kasi kapag sinabi Bro, mong Lunes, ito nga dalawang ang- araw na ito yun. nga, bro, ito nga ang Bro, solusyon bro eh. kung sabihin mong Lunes, dalawang araw Bro, na yun. Isabi dito bro, isa bro. pang araw eh. Bro, ito nga ang solusyon eh. Unang Korinto chapter Wag 6 eh. mo akong pasakayin sa solusyon mo kasi ang Ay, pinag-uusapan hindi mo nga, natin dito hindi. Bible. Saan mo nakita sa Bible na ang another day Lunes? Saan sa talata yung another day Lunes? Eh, bigay mo. Yung another day Lunes kasi talo ka na. Kaya nga nagaduminim ka eh. Oh, saan sa Bible ang another day Lunes? Napakadali lang, another day kung Sabado ngayon. Ano yung another day ng Bro, Sabado? bro. Lunes? Bro, Ano ka ba bro. naman? Kung ipipilit mo yung nasa mindset mo na ganyan, bro. Yung ibang talata sa Kulosa sabi doon, wag mong hayaan na ang tao ay mag-judge sa mga araw. Sabi doon may araw sa iba na mas huli sa kanila. Hayaan mo lang doon, sabi ng Kolosas. Tapos ngayon sabihin mo na i-exclusive talaga sa Sunday yun? Ano, napakatanga mo talaga eh. Huwag kang mag-aluminim. Mag-explain ka lang, huwag kang mag-aluminim kasi yung pag-aluminim, Sabi bro, na, kung ipipilit mo yung ganyan ang sabi mo na exclusive sa Sunday, kapag ang ang sabi ng kausap, Kolosas, basahin ko ngayon ha, basahin ko kapag ang ngayon sa versa. kapag ang kausap, nag-aluminim na, nagsasabi na ng Pero, tanga, ano, ibig sabihin niya, naipit na sa talakayan. Kasi, ang Anak sinasabi ko. mo na nagpapasakit ka na sa kausap mo. Ano ka ba? Ay hindi, bro. Huwag kang magsabing, ang sinabi ko, tanga bro, kasi totoo. huwag kang magsabi ng tanga kasi nag-uusap lang tayo dito kung ano talaga yung araw ng pagsamba. Kasi Hindi mo yung kasi naiintindihan yung pag-aduminim mo, sign yan ng talo. Kahit sino mga magagaling sa Ay, debatista, nako. kapag nag-aduminim ka na, talo ka. Kasi naipit ka, Ganun sabi ba? mo kasi kagalina eh. Walang another day dyan. Kung nabasa natin, meron pala, sabi mo, meron pala. Oh, di naipit ka doon. Ngayon, sabi mo, yan sa Kulusas na wag kayong magpaano sa ibang araw. Kaya ang ibig sabihin ni Simple doon, wag kayong magpadikta. Kasi didiktahan sila ng Yun mga nga Hudyo eh. eh. Yung Yun mga nga Hudyo, eh. gusto Kahit nila anong Sabado araw, lang. Ang gusto nila Kung mga gusto mo yung araw na gusto mong gawing huli, yun ay para sa'yo, sabi doon sa Kolosas. Kaya nga, Ano ka ba? Yan nga. ang nagsabi sa Kulusas sa San Pablo. Huwag mong i-exclusive Oy, na bro, isang araw na Sunday. Makinig Kasi ka. ang sabi sa Exclusive yan. Kolosas, Makinig ka muna. Ang nagsabi sa Kolosas sa San Pablo, ang nagsabi sa Hebreo sa San Pablo din, ang sinabi ni San Pablo, another day. Ano ang another day ng Saturday? basahin mo nga ito. Hindi mo Ano nga ang alam another yung day ng mga araw Saturday? na. Ano ang another day ng Saturday? Naku,
Hindi yan next day, bro. Another day. Pwede yan Lunes, pwede Martes. Another day nga eh. Another day ng Saturday. Sunday yan. Ano ka ba naman? Hindi, next day. Next Ano day. Next day of Saturday. Basahin nga natin Sunday yun. anong araw yung mga apostols magsasamba. Basahin ko kung anong araw sila nagko-communion ha. Basahin ko Gawa Bro, 27. ang tanong ko sa Kaya nga sa sa iyo 27 muna ng pa Gawa, kanina, basahin ko bro. kung anong araw ang talaga sang- sila anong araw talaga Hindi, sila bro. sumasamba. Hindi bro, kasi ang tanong Ito, ko sa basahin natin. mula pa kanina. Ito na, basahin natin ang sabi bro. ko, Anong araw talaga sila saan San mo Pablo? mababasa Ito. na-mention sa Anong araw Biblia? talaga ng Sunday sila San Pablo? Ano sabi dito? On Sunday. Sunday, Monday. Sa nabasa? Sunday, Monday. Wala man yan. Wala man yan On problema, Sunday, bro. we Pero gathered hindi for man communion exclusive si service. Paul. O bakit sabi dito, Sunday sila nagko-communion service, hindi Monday? Yan ang napili nila. Pwede yun. Oh, yun. So sino Pwede napili yun, nito? pwede Mga, rin. Lunes. mga Kristiyano o hindi Kristiyano? Ano? Sino ang pumili dito? Sabi mo, yan ang pinili nila. So sino ang pumili dito? Mga Kristiyano o hindi mga Kristiyano? Nako, sabi na nga ni Apostle Paul, wag mong i-judge yung mga tao kung anong Sunday nga eh. araw sila magsamba eh. Mali naman yung unawa mo sa Kolosas. Kalinaw nga Sunday sila nagko-communion. Basahin natin. Basahin natin. Mag-ano ka pa Basahin eh. natin. O dito sa Messenger. The Message Bible. Basahin ko The Message Bible, be. Message Bible. The Message Bible. Basahin ko tong Revelation 1:10. Ano ang Bible scholar na siya. O ito sa The Message Bible. Basahin ko sa The Message Bible ha. It was Sunday and I was in the spirit praying. I heard a loud voice behind me. Trumpet clear and piercing. Napakalinaw dyan Sunday. Wala mo na pong tanong doon. Dahil kahit anong araw gusto magsamba, pwede yun. Sunday Kasi nga sa eh. tulog, sasabi na, Sunday ang specific day para sa pagsamba kasi kung titingnan mo Bro, ang utos talaga bro. ng Diyos sa Exodo, 7th day mo sasambahin ang Diyos. Basahin natin ang pinaka-specific na utos kasi ikaw inaalis mo itong 20 eh. Exodo 20 inaalis mo eh. Utos ng Diyos yan. Mas ano ka pa ba sa Diyos? Mas higit ka pa sa Diyos? Anong sinabi dito? Observe the Sabbath day. Sabbath day ha, hindi different day. The Sabbath day. Ibig sabihin araw ng pagpapahinga. To keep it holy. ano Work ba yung 6 seventh days. day? Makinig ka Ano ang muna. seventh day? Yan yung rest, yung pahinga, yung pagsamba sa kanya. Ano nga yung seventh day? Ano ang araw Sa yung araw seventh day? nating linggo nga, dito sa 9, work 6 days and do everything you need to do. Sa 10, but the 7th day is a Sabbath day. to God. Kaya kasi sinabi mong walang specific, Anong araw yung mali seventh ka. day? Linggo Hindi, nga. ano araw yung seventh day? Linggo nga Ano sa araw panahon yung ng mga seventh? Kristiyano. Sa panahon ng mga Kristiyano, linggo. Revelations 1:10, The Message nga, Bible. ang tanong ko nga, ano ba yung seventh day doon? Ano yung araw yon? Yung Linggo nga seventh sa araw day. natin. Ano ba? Brother John Ray. Ayan Brother sa linggo Ray. sa Revelation 1:10, no? It was Brother John Ray. Sunday. Yes, Brother Jando. Ako yung sasagot dyan kasi ako yung dating Sabadista. Ano yon? Yung Hindi seventh yan day. siya sa Badista, yung, Brother Jando. Hindi siya sa Badista, evangelical siya. Wala siyang pinaniniwalaan na araw. Yun na nga, ako yung dating Sabadista kaya ako sasagot doon, okay? Yung seventh day na sinasabi doon, yun ang seventh day matapos ka magtrabaho ng 6 na araw. Sa madaling salita, wala siyang specific na araw. Yan, Okay, yan ang solusyon. yun. Bilib ako sa iyo, Brother Jando ba? Bilib Wala ako siyang sa'yo. specific na araw. So kung ang binasa ni Brother John Ray is Sunday, nag-communion ng mga apostol, ibig sabihin, yun ang kanilang day of communion, yun ang kanilang day of worship, Siya nga yung sumagot eh. Sunday. Na pinili nila eh. Oh. So, Sagot kailangan niya ba nila ng kanina. moderator? Yan ang pinili nila eh. Ano, kailangan niya ba ng moderator? Mag-moderator ako. Anong topic niyo? Ikaw na ang nagsabi, sabi dahil ang stand niyo, walang sinasabing 7th day of the week. So ibig sabihin nun, kung anong unang araw ka magsimula, ikapito doon yun ka Sa magpahinga. panahon ng mga Kristiyano, bro, mayroon na nga specific. Yan, specific na yan sa mga Kristiyano. Ano ka ba? Wait lang Bakit ka? ano yung kausap mo? Evangelical? Evangelical, wala siyang, sa kanila daw, kahit anong araw, yung pag-intindi sa 7th day nila, kahit anong araw yon. Mali yan. Ayun Kung nga, sa araw ng mga Kristiyano, mayroon ng specific yan. So, wait lang. So, evangelical siya, born again? Born again? Evangelical, wala nga. Evangelical nga eh.
Evangelical, evangelical, ayan yung ano nila. Ayun ang ano nila, evangelical. So, magpili kayo ng magandang topic. Ako mamagitan. Ano magandang topic ito niyo? nga yung, ayan, ano mo kami, i-moderate mo na lang kami kasi ang gulo namin sige, dalawa. Moderate kayo. Sige. Moderate lang ako, ah. Okay, Go. sige. Papatunayan ko within 5 minutes, tanungin niya ako na yung sa panahon ng mga Kristiyano meron ng specific day. Sa panahon ng Kristiyano. Alam nga naman sa panahon pa ng mga Hudyo tayo, Kristiyano tayo ngayon. Ano ba? Okay. Sa panahon ng Kristiyano. May command na specific na Sunday talaga ha. Uy, papaliwanag na natin. Kinakailangan nga, kasi yung Biblia kasi. Patunayan nga eh. Ang Biblia kasi, kinakailangan ng papapaliwanag yan. Nehemiah 8:8. Kasi kung letra por letra, sabihin na lang, babasahin ko. Basahin na lang. Patutunayan eh. So sabihin, ipapaliwanag talaga yon. So, magta-timer ako sa inyo ha. 5 minutes lang, 5 minutes. Tayo. 5 minutes. Sige, sino mo sasalita una? Ako. Sige, go. Sige. Mga kapatid, napakalinaw, no? Na ang utos ng Diyos, specific talaga yan 7th day sa Exodo 20. Specific yan na may 7 araw na inilaan ng Diyos para siya sambahin. Pagdating sa New Testament, siyempre na-fulfill yan because the New Testament was written to fulfill the Old Testament. Ano bang araw na ginawa ng pinili ng mga apostol para sambahin ang Diyos? Araw ng Linggo, siya nga nasabi kaganina eh. Yan ang pinili nila Sunday. Acts 27. At ano ang pinakamatibay? Of course, itong sa sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 13:1 na anong sinabi? Kailangan natin sundin ang utos ng gobyerno. O basahin natin 13:1-3. Sabi dito, ang bawat tao ay dapat masakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ay nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Sila ay nararapat sa parusa. O kinakailangan doon natin magpasakop sa pamahalaan eh. Anong araw na ibinigay ng pamahalaan para ikaw ay magtrabaho sa panahon natin ngayon? Lunes. Inapakalinaw dun sa Exodo 28 hanggang 10, 6 days of work, tapos ang 7th day, yun yung Sabbath day mo. Yun yung araw ng pagsamba sa Diyos. Sabi ng pamahalaan ngayon, Lunes ang trabaho. Ano ang panganim? Sabado. So ano ang pagpito? Linggo. Kaya nga Sunday ang mababasa natin diyan sa Biblia, ang pinili ng mga alagad, mga apostol para sila mag-communion, Sunday. Siya pa nga nagsabi kaganina eh. At napakalinaw, Hebrews 4:8 and 9, may binabanggit na another day. Another day means Sunday, hindi Saturday. Ayun. Ayun ba rin dyan to? Yun lang 5 minutes ko. Ayun, tapos na? Tapos, sabi mo 5 minutes lang. Meron ka pang 2 minutes and 55 seconds. Meron pa palang 2 minutes. Yun. So napakalinaw, babasahin natin itong uli. Ito, naipit siya dito sa Hebrews 4:8. Sabi niya ganina, walang another day dyan. Wala dong another day. Binasa ko sa King James Version, meron parang another day. Sabi niya, meron. Naipit. Kaya, ang ginawa niya ganina, nagaluminim na lang siya. Sinabihan niya akong tanga. Wag ganon. No? Kasi based tayo sa nababasa sa Bible. Sabi niya, ang conclusion dyan, conclusion mo yan. Pero sa conclusion ng mga Kristiyano, Sunday, sabi mo pa nga Sunday eh. No? Kaya nga dito sa The Message Bible, napakalinaw dito sa Message Bible, anong araw na narinig ni Apostol na Juan ang banal na espiritu? Sunday. Sabi dito, it was Sunday and I was in the spirit praying. Sunday, bakit palaging Sunday? Walang kahit anong araw. Kasi ang niya, kahit anong araw daw eh. Sabi dyan, Sunday eh. Kahit dito sa communion nila, Sunday pa rin eh. Sa The Living Bible, The Living Bible. Sa Acts 20 verse 7. Acts 20 verse 7. Napakalinaw dyan, on Sunday, we gathered for communion service. Even in 1 Corinthians 16, Sunday pa rin yan. 1 Corinthians 16, 1 and 2. Sunday pa rin yan eh. Now, here are the directions about the money you are collecting to send to the Christians in Jerusalem. And the way, these are the same directions I give
to the churches in Galatia on every Lord's Day. Every Lord's Day. Ano yung every Lord's Day sa ibang salin? Basahin natin sa Good News Bible. Ano yung Lord's Day? Every Sunday, each of you must put aside some money in proportion to what you have earned. Every Sunday. Ano yan? Ano yung every Sunday na yan? Bakit every Sunday na may instruction? Kasi yan na talagang araw ng Sabat sa mga Kristiyano. O hindi, iba't ibang araw. Yung sa kanya kasi iba't ibang araw eh. Evangelical daw sa kanila, iba't ibang araw. Pero sa Bible, every Sunday yan, maraming talata sa Bible, Sunday talaga ang Sabat ng mga Christian. Yun lang. Maraming salamat. 30 seconds. Ay, i-wave ko na yan, Mr. Moderator. Wave na. Okay, wave na. So, ang inyong sagutan up to 1 minute? Ano sagutan 20 nyo? 20 seconds lang, 20 seconds. 20 seconds? Bilis naman. 20 seconds, 30 seconds, tapos 7 minutes. O yun, okay na yun. Ano yan? 30 seconds? 30 seconds within 7 minutes. O yan. Sige, 30 seconds lang. So, mabilisan to ha. 30 kasi 5 seconds minutes lang yung 5 minutes lang yung stand eh. 30 seconds sa loob ng ano bro? 7 minutes lang. 7 minutes. Okay, magbukas muna ako dito sa kabila muna ng online timer para alam ko yung ninyo. Okay. 7 minutes dito sa kabila. Wait lang ha. Ano ba yung ginagamit ko online timer dito? Ito, online stopwatch. So, 7 minutes. Is okay. Ano ba to i-set up? Ano lang ha? Countdown. Ito. 7 minutes. Okay. So, sige. 7 minutes. Start. Now. Tanong. Question. Saan mababasa sa Biblia na inutos na sa panahong Kristiyanos na ang Sunday ang pagsamba ng Panginoon? Exodo 20:8-10. Hindi, panahon ng Kristiyanos. Kaya nga, ang utos kasi, ang utos na sa Exodo, ang katuparan na sa mga Kristiyano sa New Testament. Ang utos ang tanong mo ang utos na sa Exodo 20:8-10, sinabi ni Panginoong Jesucristo sa Mateo 28:38-40 na ang kabuuang utos ni Moises ay nakasalalay sa 2 utos. Ano yung 2 utos? Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. Doon nakasalalay ang kabuuan ng utos ni Moises. Ibig sabihin na hanggang sa panahon... Next question. Ako. Hindi mo na nga basta-basta. Mr. Moderator, objection. Next question. Objection muna. Walang side comment, direct question. Walang side comment. Ito tanungan. Ikalawang tanong ko. Ikalawang tanong. Ang sabi mo kanina, yung Lord's Day, Sunday. Yes. Sabi mo. Yes. Diba sabi mo, Lord's Day, Sunday. Saan mababasa sa Biblia na yung Lord's Day ay Sunday? Ito, dalawang version na gagamitin ko. Dalawang version. Unahin ko ang The Living Bible. Kasi sa The Living Bible, Lord's Day to. Ito, tinawag dito. On every Lord's Day, sa The Living Bible, Lord's Day. Sa Good News Translation, every Sunday. Next question. Talo ka na. Next question. So, ang ibig sabihin doon, Lord's Day, Sunday, sabi mo. Sabi ng Bible, hindi lang ako nagsabi, sabi ng Bible. Binasa ko lang. Sabi ng Bible, Lord's Day, Sunday. Kung may bababasa ako na araw ng Panginoon, hindi Sunday, maniniwala ka na. Ang tinutukoy mo yung paghuhukom yan. Dalawa yan eh. Araw ng Panginoon, paghuhukom yan. Pero yung Lord's Day na sinasabi ko, araw ng pagsamba yan. Ay nako. Mr. Moderator, nagsagot ako. Yun nga sabi ko sa'yo. Objection. Wait lang bro. Wait lang. Sumasagot pa yung isa eh. Hintay mo muna matapos ang 30 seconds niya. Ang sagot ko sa tanong mo kasi, yung sinasabi mong araw ng Panginoon, sa paghuhukom yan, dalawa yan eh. Iba yung Lord's Day sa Day of the Lord. Iba yun. Magkaiba yun. Tumutukoy yun sa araw ng paghuhukom.
O next question. Ang pinag-uusapan natin Yung dito bang, Lord's yun Day. bang, yun bang Lord's Day ay magkaiba sa Day of the Lord? Sa konteksto ng talata, magkaiba. Magkaiba sa konteksto ng talata. Kaiba yun. Oh, magkaiba sa konteksto Araw ha. ng Sa Panginoon. konteksto. Oh, sa konteksto. So, ang Lord's Day iba sa Day of the Lord. Day of the Lord, Mm. ang sabi mo. Ngayon, kung may mababasa ako na araw hindi, yung araw na yung araw na ikasisiya ng Panginoon, may mabasa ako, hindi Sunday, anggapin mo natalo ka na. Ano ang konteksto? Kasi ang Biblia, every text has a context. O ano yung konteksto doon? Kasi kung may nababasa ka, alamin natin yung konteksto. Hindi nangangahulugan dahil nabasa, yun na ang nasa isip mo. Alamin muna natin ang konteksto. Okay. Okay. 2 Corinthians chapter 6. Okay, 2 Corinthians, Mr. Moderator, clarification to, wag mo munang orasan. Chapter 6, Okay. verse Verse 2. 6-2. Okay, basahin natin 6:1, dito. 6:1. Basahin mo muna ang 6:1. 6-1 and 2 2. Corinthians. Sige, basahin natin ha. Tapos pag nabasa natin, itanong mo yung tanong mo dito ha. Itanong mo pagkatapos basahin. Yamang kami magkakasama na gawa sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Anong tanong mo dyan? Oh. So anong araw ito? Kaya sabi mo ang Lord's Day ayun ang isasamba ng ipagsamba sa Panginoon, di ba? Sabi mo. Anong tanong mo sa talata? Yun nga. Ang sabi ko, kung may mababasa ako na araw ng Panginoon ito na hindi Sunday, tatalo ka na. Ano ang tanong mo doon sa talata? Wag mo akong tanungin dyan sa... Hindi, Anong araw ito? Anong araw ito? Sasabi ng anong araw ito? Sa 1 Corinthians chapter 6, anong araw ito? okay, ang sagot ko, walang specific na araw dyan kasi yan quoted dyan sa... Ayan pala eh. Mas moderator, sumasagot ako. Bro, wag mong sabayan bro kasi meron naman siyang 30 seconds na kailangan sagutin eh. So, tayo mo matapos yung 30 seconds mo sabayan. Okay, meron ba ka pang Brother Andre? 27 seconds, go. Yes. Walang specific na araw yan kasi tumutukoy yan sa sinabi ni Isaias. Pagliligtas ng Diyos yan. Ito ang araw ng kaligtasan. Ibig sabihin, once manampalataya ka sa Diyos, isasali ka sa kaligtasan niya ng kahulugan yan. Hindi yan pag-araw sa araw ng pagsamba. Wrong interpretation ka. Kaya sabi ko, nagdidepende yan sa context eh. Kuha yan sa sinabi ni Isaias na sa araw na ito. Yung araw na ito, yung araw na ililigtas ka ng Diyos. Okay, lang ka manampalataya. Next question. Next question. Sa versikulo na binasa mo, sabi dito, busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko ikamo sa takna nga akong gikahimutan. Kini bang polo nga gidungog ko kamo sa adlaw nga gikahimutan, mao ba niya pagsimba o dili? Dili ya. Tagalogin mo kasi Tagalog tayo. Tagalogin mo. Kasi iba kasi yung pagkabisaya mo sa binasa ko sa Tagalog eh. Wait lang muna, time pause muna. Time mo. Ipatagalog. Sige, Tagalogin muna. Wala naman akong Tagalog dito eh. Sige, Brother Jim, pakibasa mo yung talata niya. Basahin ko ulit. Tapos ito kasi dito sa Tagalog, sa 6:1 and 2, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. O anong tanong mo dyan? Yun nga ang sagot ko, ang sagot ko diyan, ang tanong ko diyan, yung bang yang araw na ikasisiya ng Panginoon, sabi dito sa Bisaya, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. Kini bang pulong nga gikahimutan pagsimba dili?
Hindi nga yan patungkol sa pagsamba, araw ng pagliligtas yan. Hindi, ang tanong ko, yung bang... Yan yung ang bang, konteksto niyan bro. yung Walang, bang ikasisiya. no, Yung bang hindi yan ang nangangahulugan. Panginoon ba ay sumasaya ba pag sinasamba siya? Abay natural, of course. Abay natural, pero yung konteksto, ang konteksto hindi yan patungkol sa pagsamba, patungkol sa Hindi. pagliligtas ng Diyos. Kung anong araw ka manampalataya sa Diyos, yan ang araw na iniligtas ka ng Diyos, yan ang kahulugan yan. Yung bang First Corinthians Next 6:1 and 2. Next question. Yung bang kaligtasan na natanggap mo, yung tinanggap Objection mo mo ang na, Mr. kaligtasan. Moderator. Okay, Samba ba yan sa Objection Panginoon mo. o hindi? Kasi ang topic namin dito, ang araw ng pagsamba, hindi araw ng pagkaligtas. Hindi. Ang sabi ko dito, ang sabi mo kasi yung Nag-objection pagsamba. pa ako bro. Sige. Kasi sige, sa sige. Bible, pag pinag-usapan ng pagliligtas, Mr. Moderator, mayroong 3 step ang pagligtas. Kaya nga sabi ni St. Paul iniligtas ako, iniligtas at patuloy na iniligtas. 3 yan. Kaya ang sinabi dyan sa unang Korinto 6:1-2, ang sinabi dyan na araw ng pagliligtas, kung anong araw ka ililigtas ng Diyos. Bro, Hindi yan araw ng pagsamba. Magkaiba yan. Anong naman ako? Brother John Ray. Sa stand Brother Yes. John Ray, wait lang. Naka-time pause. Brother John Ray, pwede mo bang ipin yung katalakayan mo para hindi mag-iiba yung screen mo pag salita ako? Ipin ko siya. Ipin mo Sige, siya sige. sa screen mo. Ayan, Para hindi nag-iiba yung screen mo. nakapin na siya. Bro, Sige, masyadong man, malapit tanong. yung bibig mo bro, pwedeng ilayo. Yan. Sige. Sige. Yun bang sa Catholic stand ninyo? Yun bang pagsamba ikaliligtas o hindi? Ano, hindi ko nagets. Ang? Sa stand ng Roman Catholic, yun bang pagsamba makaliligtas o hindi? Oh yes, makakaligtas sa pagsamba, pero hindi pagsamba lang. Pero ang topic natin bro, dito, anong araw sambahin ng Diyos, hindi ang araw, hindi ang pag... Talo ka na. Kasi sabi ko, Mr. Moderator, pagsamba, objection. Wait lang, bro. Meron pa siyang 20 seconds, bro. Ang ingay mo. ang pinag-uusapan natin dito, ang specific, mayroon pang specific na araw. Specific, Okay. ang dami kong pinakita na talata Sunday. So mamaya, patunayan mo na wala. Kasi ang sa inyo kasi kahit anong araw. So yung tinatanong mo out of context kasi pag umabot ka sa pagliligtas, magkaibang context to Kaya nga pinabasa ko sa iyo kanina ano yung talata na sinabi mo para mabasa natin ang context. Quoted kay Isaiah yun yung sinabi ni St. Paul na yun Si Isaiah nagsabi nun next question, yung ayon sa tema natin ang itanong mo. yun nga, ang sabi ko, pagsamba, araw ng pagsamba. Yung nagtanong nga ako, yun bang stand sa Katoliko, yun bang pagsamba ay makaligtas o hindi? Yes nga, pero hindi nga yan ang topic natin Ayan. specific. Anong araw? Pareho lang yun, di ba? Mr. Moderator, Yung hindi talaga sumusunod sa rule. Bro, konting relax lang. Meron pa siyang 24 seconds sumagot, Diba? Ang topic natin, ang tanong mo kasi sa akin sa aral Katoliko, yun bang pag-araw ng pagsamba makakaligtas ba yun? So, sagot natin, yes, makakaligtas yun, pero ang pinag-uusapan natin, ano yung araw ng pagsamba? Hindi kung makakaligtas ba ang pagsamba. Anong araw ang pagsamba na iniutos ng Diyos? Ang sagot ko, 28 hanggang 10 ng Exodo, Time! 7th day. Time. Maraming time. salamat. Okay, time na. So, sama, magpapaliwanag siya ng 5 Siya minutes. siya naman magpapaliwanag tapos ako magtanong. Sige, paliwanag siya ng ng 5 minutes. Wait lang ha. I-set ko muna ito. 5 minutes. Okay, go ahead. Okay, no? Ang katanong ko kanina pa, mayroon bang utos sa New Testament na exclusive Sunday ang araw ng pagsamba? Wala naman siyang napakita. Gumamit siya ng Exodus. Hindi naman yun ang tanong ko kasi Kristiyanos ang na-mention ko Diba? So dito siya magkuha talaga sa panahon kay Kristo. Yun ang ano ko doon. At saka naman yung sabi naman ng Lord's Day, hindi yan exclusive na anong araw yun kasi sa Kolosas, sabi ng Kolosas
sa Kolosas wag mong sabi ayog hukmi ang tao nga ayog tuguti ang tao nga maghukom. Don't Verse 4. Tuguti. Klaro. Ayog tuguti, wag mong hayaan yung tao mag-judge sa kung ano ang araw na pinakahuli sa kanya. Yung sabi doon ng huli, yun ang pagsamba. Dahil sabi ng Panginoon doon sa make holy yung 7th day. So walang doon. Walang na doon. Tapos sabi na pa niya kanina, sabi niyo kanina yung sabi 7th day, walang araw yun natin ituro dahil walang sinabing 7th day of the week. Kaya anong doon? Kahit anong araw yun, kung gusto mo na magpahinga ka or maging huli yung araw na yun. 'Di ba? Hindi yun exclusive na Sunday or ano ba diyan. No? Wala naman tayong makita diyan. Sabi ng Kolosas, huwag mong hayaang tao maghukom kanimo may tungod sa mga adlaw, bisan sa mga bulan. O kay giwala naman gud ng kanang mga inana nga mga kasuguan. No, giwala na giabolis na siya tanan. Matod pa sa Efeso kapitulo 2:15. No, nga giabolis na ang mga kalagdaan o mga kasuguan og kalagdaan, di ba? So kaya nga sabi ng ni Pablo din sa Kolosas na wag ninyong ayog tuguti nga adunay maghukom kaninyo may tungod sa mga adlaw. Kay kung adunay magtao nga mag-observe og usa ka adlaw nga balaan pasagdi siya. No? Pasagdi siya. Naghisgot na tanan diha pahitungod na sa mga pagkaon, mga Tagalog. Yung mga pagkain na nandoon na lahat 'yon, no? At saka pag sabihin mong Lord's Day, hindi yan dahil may nasabi sa Salmo nga, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Anong araw 'yun? Hindi 'yun exclusive na Sunday. Pag sabi mong this is the day, yung araw na 'yun na sabi mo na itong araw ito ay matutuwa ang Panginoon at sasambahin ko siya, 'yun ang araw na 'yun. That is the Lord's Day. Diba? Dahil wala namang utos doon. Namatay si Kristo, siyempre na pagka Sunday, nagsamba sila pero hindi naman yan sinabi nila nga ito talaga yung araw ha. Hindi. Walang makikita natin sa Biblia na Lord's Day may exclusive na araw. Tapos sabi na may araw namang sinasabi, maraming araw dito, Lord's Day. Dito rin sa Ephesians Corinthians. Hindi mo man masasabi dito na kaligtasan ito, no? Dahil kaligtasan ito na hindi pagsamba. Dahil ang stand nga ninyo, yung pagsamba nga kaligtasan 'yun. So pag samba nyo, may kaligtasan doon. Yun nga, doon na kayo nag-communion eh. So sa pagsamba nyo, kaligtasan 'yun. Yun ang stand niyo. Bakit sabihin yung Sunday? Tapos dito sa 2 Corinthians chapter 6 na araw na sinabi ng Panginoon na maliligtas kayo. Hindi ninyo iba naman ninyo na hindi naman yun Sunday. 'Di ba? So napaka naman, no? Napaka inconsistent naman ng mga rason talaga, no? So kahit anong araw, basta 'yun ang pinag-uusapan ninyo, pwede 'yun. Sabi ng Kolosas, no? Na ayog tuguti nga dunay tao nga maghukom kaninyo may tungod sa mga adlaw nga balaan. Tagalog. Kanang adlaw, 10 seconds. Lahat ng araw ay banal para sa Panginoon. Nagdepende lang sa inyo 'yan. No, nagdepende lang sa inyo. Nandun na lahat 'yun, enumerate na 'yun kahit mga Okay, bulan. time. Okay, so 7 minutes yung Brother John Reno? 7 minutes. Okay, set 7 minutes. Sige. Okay. Unang tanong. Sa naunawaan ko sa iyo kapatid sa mga pahayag mo, hindi kayo naniniwala na mayroong specific or exclusive day na iniutos ang Diyos. Oo o hindi? Oo. Hindi nga, wala ngang exclusive na araw na sinasabi ng Biblia eh. Yun, tinanong ko na nga sa iyo kanina eh. Yun nga ang stand ko eh. Okay.
sinabi sinabi ng Biblia. Yung Exodo 28:10, sinabi ba sa Bible yun o hindi sinabi sa Bible yun? Ako, panahon na tayo na yun ng Christian, brother. Wala ka nang Hindi, mag-mention objection, doon sa Mr. Moderator. Exodus. Yes, an objection, Hindi ako objection. nagtanong kung Christian ba yun. Ang sabi niya kasi na sinabi sa Biblia. Kaya ang tanong ko muna, yun bang sa Exodo 28 hanggang 10, sinabi ba sa Bible yun? Oo o hindi? Sinabi ba bro? Pakisagot lang bro. Sinabi ba? Sinabi, ang sagot ko dyan, sinabi ng Biblia, pero hindi yan para sa Kristiyanos. Okay. Yun Dahil ang sinabi tanong ko. pala sa Okay, Bible, okay. part para sa Bible yung Exodo 28:10. Sa Exodo 28:10, meron bang specific na araw ang inutos ang Diyos doon? Meron o wala? Wala nga eh. Wala nga specific nga araw doon eh. Kaya nga, pag sabing 7th day, yung stand ninyo nga eh, sabi nyo, walang specific na araw dahil walang off the week yun doon eh. Kaya yung kahit ano doon, sa pagdating na sa Kristiyanos din, kahit anong araw na gusto nyo, basta kay magpahinga kayo sa isang 1 week, o gusto niyo magpahinga dyan, o magpahinga o mag-observe ng holiday, dyan. Time, next question. Next question. Sabi mo walang araw doon. Yung pagsabing 7th day, ano yung day? Araw o hindi? Araw man yun, pero walang exclusive na araw na sanabing Lunes, Martes, Miyerkules ba doon? Stand nyo nga yan eh. Sabi nyo walang off the week eh. Kaya nga hindi nyo maintindihan kung anong klaseng araw yun eh. Nako. Okay, next Nagano question. naman kayo. Sabi mo araw yung day, pero sinabi mo kanina walang araw doon. Pero sabi mo naman ngayon araw yung day. Hindi. Tapos sabi mo, ano yun, clarification lang yun. Ang next question ko, sabi mo naman ngayon walang specific doon. Pero yung pagsabing 7th, yung 7 specific ba yun o hindi? Yun nga ang stand ninyo eh. Yung pagsabi nyo. Objection, Mr. Moderator. Yes, anong objection? Ang objection ko, Mr. Moderator, is ganito yung tanong ko, Mr. Moderator. Sabi niya kasi, kanina nung tinanong ko siya, sabi niya walang araw na binanggit doon sa Exodo. Na tinanong ko siya yung pagsabing 7th day, yung di araw ba yon? Sabi niya, yes, araw yon, pero walang specific. Wala nang specific. Objection Araw to. yun. Objection to. So dalawa, sabi niya wala nang specific. Ang tanong ko ngayon, yung pagsabing 7th, yung 7, specific ba yun o hindi? Sige, so bro, ang tanong niya bro is categorical. Yung binanggit na yung term 7th, yun ba ay specific o hindi? Sagot mo na bro ng specific o hindi. Hindi yan Magpuputuloy yun. specific dahil 7th day. Ha? Hindi yan specific eh. Hindi yan specific. Hindi yan specific. May araw bang 7th day? Tingnan mo nga yun sa kalendaryo kung 7th day mayroon ba? Sige, kung hindi, Sunday, Monday. hindi specific yung 7th day. Sige. Kung hindi specific, kung hindi specific. Wait lang na ba Jun? Ay, Meron wala pa ba pala. siyang 4 seconds to Okay. answer? Wala naman yung specific dahil 7th day. Kaya nga, pagdating Next question. Sige. Okay. Dahil hindi pala specific sa yung 7th. So, ano yung 7th day kung hindi siya specific? Paki-explain lang. Ano yung 7th day kung hindi siya specific? Okay, ano yung 7th day kung hindi specific? Yung 7th day, sabi ng Biblia is rest day. Sabbath days. Sabbath day. So hindi naman hindi naman yung Saturday. Sabbath day yun eh. Saturday ba yun? Sabbath day ang sinabi doon. Kung magkano ka sa 7th day na sinabi ng Biblia is Sabbath day. Next question na? Next question. Go Okay, ahead. next question. Sinabi mo na yung 7th day rest day yon. Sinabi mo, yung 7th day rest day yon. Specific ba yung rest day? Oo o hindi? Wala naman eh. Rest day nga eh. Hindi mo nga na-specific yun eh. Rest day. Mayroon bang araw na rest day? Sabihin mo nga kung mayroong araw na rest day. Pag sinabing day, bro. Wait lang. Meron ba siyang Sige. 18 seconds to answer? Bro, pag tapos sumagot bro, sabihin mo lang next question. Pero hindi na Next kami question. maghintay. Next Next question. Go ahead, Brother John Ray. Okay, next question. Pag sinabing rest day,
Ilan yun? Isa, marami. Kung lagyan mo yan ng S, di marami yan. Objection. Objection. Oh. Ang tanong ko nga, day, lagyan mo ng S. Day nga lang. Natawa ako sa Ikaw man nagtanong rest day. Oh, Isa lang. Yun. Wag mo lang lagyan ng S. Wala lang. Ano ba to? Continue to? Hindi, objection, Mr. Moderator, objection. Objection, ano objection? Kasi ang tanong ko, yung pagsabing rest day, yung day, isa lang ba yun o marami? Yan ang tanong. Isa lang ba marami? Isa lang. Isa lang. Kasi go ahead. Dahil isa lang, specific ba yung isa na yun? Oo o hindi? Hindi man yun specific dahil wala man yung Sunday, Monday, Tuesday doon. Ano ka ba? May ano ka ba? May makikita mo diyan na rest day. Sinabi ba diyan na specific? Wala. Kahit nga sa araw ko, hindi ko alam ang rest day ko eh. Walang specific. May rest day ako. Pero hindi ko makuha kung anong araw 'yon, anong oras 'yon. Araw, walang specific days. Oh. Next question. Next question. Yung rest day na sinasabi mo sa araw ng mga Hudyo, ano ang specific day yung rest day nila? Sabbath days 'yon. Sabbath day. Anong araw nga? Hindi ako nagtanong kung anong araw, specific na araw, ang specific na araw, ang rest day ng mga Hudyo. Basta nagsimula sila sa paggawa nila. Objection mo dito diyan. Yes, ano objection? Specific yung tanong. Sa araw ng mga Hudyo, ano ang specific day sa rest day nila? Specific day sa rest day nila. Bro, anong araw daw yun, bro? Specific day sa rest day nila. Bro, ang ating pinag-uusapan ay Lord's Day. So yes. May connection to, bro. May connection to. Out of sige, next question na lang ako. Bro, sagutin mo hindi. Hindi yan, out of time. Okay, next question. Okay, sige. Next question. So, premise mo na, Mr. Moderator. Premise mo na to bago ako magbigay ng next question. So, sa panahon ng mga Hudyo, alam mo na Sabado talaga ang specific day of their rest day. Alam mo yan. Ang question ko dito sa 4:8 ng Hebrews, 4:8-9. Ito ang mababasa natin. If Joshua had given the people the rest, ito yung sinasabi mong rest day, that God had promised, God would not have spoken later about another day. So may binanggit dito na another day for day for the rest o yung kapahingahan. Question, ano ang another day ng Saturday? Nako. Bro, ang Lord's Day na sinasabi objection, dyan, wala yung specific. Yes, ano objection? Ang objection ko, another day, hindi Lord's Day. Ano ang another day? According sa Hebrews 4:8 na sinabi ni Pablo, mayroon pang another day na inilaan ang Diyos para sa kapahingahan o sa pagsamba. Okay, ito ang sagot ko. Ano ang another day ng Saturday? Yan ang tanong. Ano ang another day ng Saturday? Kung may mabasa ka dyan na Sunday. Objection, Mr. Moderator. Wait lang, bro. Objection, objection. Bro, wait lang So, nagtanong siya Huwag ka munang mangondisyon, bro. Sagutin mo yung tanong niya kung ano yung another day ng Saturday. Huwag ka muna magtanong. Anong another day? Huwag ka mangondisyon na kung mabasa mo. Walang ganun ha. Walang ganun. Sige, sagutin mo lang muna, bro. Meron ka pang 33 seconds to answer. Okay. Go ahead. Yung sinabi ng Hebrews na another day, wala man yang specific na araw. Objection sa moderator. Kanina pa lang, walang specific na araw yan eh. Wait lang ba dyan, Ray? Ang sagot niya kasi walang specific na araw. So, walang specific na araw. Hindi siya magbibigay ng specific na araw gaya ng inihiling mo. Kasi sabi niya, walang specific na araw. Wala yung specific na araw yan. Okay, sige. Wait lang muna. Bro, wait lang muna. May 15 seconds ka pa to continue, okay? At sige. Last na to sagot kasi ang timer na 7 seconds na rin. Sige, go! Ako? Go. Okay. Wala namang sinasabi dyan na Sunday. Ang sabi dyan is may ibang araw. No, may ibang araw. Hindi naman yan next day. Ibang araw. Yung ibang araw na yun is that is the Lord's Day. Yung sa panahon na ikaw ay next question. Okay, maraming salamat.
premise mo na Mr. Moderator para hindi maubos ang oras. Premise. Sabi mo, yung another day dyan, yung another day dyan is, yun yung Lord's Day. Yun yung sinabi mo kaganina. Okay? Okay. So, sangayon ka ba? Sangayon ka ba na yung Lord's Day, according sa dalawang version ng Bible, is Sunday yun? Sangayon ka o hindi ka sangayon? Okay, time. Okay, Mr. bigyan ko na siya Moderator, ng pagka... premise yun. Kailangan sagutin niya. Yun na nga, pag premise mo, nakapost yun. Nung nagtanong ka ng sangayon ka ba, hindi na premise yun. Sayang. Sinistore ko yung time. Sayang. Hindi, bigyan ko siya ng 30 seconds to answer muna. Sige, yan yung maganda yun. Sige. Go ahead, brother. Ano ba nga nung ko talaga yun? Okay. Mr. Evangelical. Okay. Junel. Junel, sige brother Junel. Go ahead, 30 seconds. Yung Lord's Day dyan, yung na-habit na talaga nila na doon sa pagka-resurrect ni Jesus Christ, nagsamba sila sa linggo. Yun. Pero hindi yan, sinabi na doon, yun talaga ang Lord's Day, yung Sunday. No? So may Lord's Day na ginagawa nila sa araw ng Sunday. Yun ang pagsamba nila, no? Lord's Day na ginawa nila sa araw ng Sunday. Okay, time's up. So anong plano nyo rito? Conclusion na. Conclusion. Sige, sino mang una mo start yung yung bisita? Kasi panalo na ako sa sinabi niya. Bro, yun. Yung final conclusion, ilang minuto? Brother Jenre, ilang 5 minuto minutes final lang, 5 conclusion? minutes para kita pa. 3 minutes. Sige. 3 minutes. Okay, 3 minutes yung final conclusion. Both sides, 3 minutes. Sige, go ahead, 3 minutes. Okay. Yung tatawa pa siya. Pag sinabi ko na kanina, pinatutunayan ko na ang Lord's Day, walang exclusive na araw yon. Dahil yung Lord's Day, kahit anong araw yon, dahil sabi ng Kolosas na kahit anong araw na pwede ninyong gamitin para magpabanal kayo sa araw na yon. Pwede yung Lord's Day, gagawin niyo sa Sunday, pwede rin sa ibang another day. Yun ang Lord's Day. Dahil sabi na nga dito pa, may araw din sinasabi dito sa 2 Corinthians na araw ng kaligtasan, yun nga ay pagsamba din. Dahil sabi na nga, doktrina ng Katoliko, basta pagsamba ay kaligtasan eh. Diba? So Lord's Day yun. Dahil pagpababanal yun. So, tinanong ko siya kanina na mayroon bang araw ito sa 2 Corinthians chapter 6, hindi naman siya makabigay. Dahil wala na nga sabi niya nga wala nang araw na nilagay. No? So, klaro doon na Lord's Day yun. No? Dahil yun ay araw sa time na nagpa-place ka ng Panginoon, sabi doon, tinulungan tayo. So pa yung pagsamba, yun ang pag-place ng Panginoon. So wala yang specific na araw na Lunes, Martes, ganon, wala. Basta kahit anong araw na gusto mo, yung Lord's Day, yun ang karakter nyo ganon. Yun doon kayo. Wala namang pinipilit doon anong araw dyan. Naubusan ka ko ang ng Tagalog sa'yo eh. Sige. So, meron pang time? Mr. Moderator? Igibuhi ko na. Continue pa siya. Meron pa siya 1 minute. Naubos na eh. Naubos na daw, sabi niya eh. Hindi, meron pa siyang 1 minute at 2 seconds. Naubos ng Tagalog ko, brother. Tagalog ko. So, wala na. Okay na to. Wave na. Wave na. Naubos na eh. Sige, wave na. So, ibalik kay Brother Junior naman, 3 minutes. Brother Junior, go ahead. Maraming naubos salamat. Na ng Tagalog ko eh. Ito, siya lang ang nag-negate na pinapatotoo naman yung stand ko. Sabi niya, wala dong specific day yung 7th day. 7th day nga eh. Hindi ba specific yun? 7th day. Wala dong specific. Specific nga yun. Ang pagdecode niya kung anong araw yan, dyan tayo sa New Testament. Kaya nga, 7th day specific yun eh. Sabi mo nga specific. Kaya nga 7th day
Specific yan. Anong araw yan? Sunday yan sa New Testament. Nadikod na yan nung dumating si Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa Hebrews 4:8, tinanong kita, no? Dahil alam naman natin parehas na sa Old Testament, Sabado ang rest day nila. Kasi sinagot mo na yung 7th day, rest day yun. O, alam mo na sa Old Testament, ang rest day nila Sabado, kahit hindi mo sinagot, alam kong alam mo yun. Sinabi ni St. Paul, mayroon bang another day? Ano yung another day? Sabi niya, walang specific na araw. Kasi ang yun bang another day, tumutukoy sa Lord's Day. O tinanong ko siya, sangayon ka ba sa Bible na yung Lord's Day tinawag na Sunday? Sabi niya, yes. O di may specific na araw pala. Sabihin mo walang specific na araw, specific na yung 7th day eh. No ka ba? Hindi pa lang nadikod kung anong araw talaga yon nung panahon ng mga ng Old Testament. Pero sa New Testament, may specific na araw na yan. Kaya nga, nagko-communion sila Sunday, Acts 20 verse 7. 1 Corinthians 16:1 and 2, may instruction si Apostol na Pablo sa mga iglesia. Basahin ko ulit sa The Living Bible. Ano ang instruction ni Apostol na Pablo sa church? Sa church ito instruction, no? Sabi dito. Now, here are the directions. Instruction sa iglesia about the money you are collecting to send to the Christians in Jerusalem. And by the way, these are the same direction I gave to the churches in Galatia. Kailan to? Yung direction sa simbahan, on Lord's Day. Sabi mo yung Lord's Day Sunday yan. O, basahin natin na yung Lord's Day Sunday yan. Good News Translation. Every Sunday, yung directions na yon, ang instruction ni Paul sa mga simbahan tuwing linggo. O, bakit may instruction sa tuwing linggo? Dahil yun ang pinaka-specific na araw for worship. Kasi yun ang utos ng Diyos, magkakaroon ng 7th day for the service para pagsamba sa Diyos. Kasi 6 days kaya magtatrabaho. Yung 7th day, specific yung sabihin mo hindi specific, 7th day nga eh. Kaya nga may 6 days works. 6 days works. Yung 7th day, specific yun eh. O ano yung 7th day sa New Testament? Ikaw ang sumagot. Sabi mo, Lord's Day yan. Kasi rest day, Lord's Day, sabi mo, Sunday. O diba? Di Sunday ang specific day. Kaya mali yung aral nyo na walang specific day. Kahit anong araw daw. Saan mo naman nabasa sa Bible na kahit anong araw? Specific ang utos ng Diyos. 6 days kayo magtatrabaho. O 6 days kayo magtatrabaho ha? Anong araw? Ang inutos ng gobyerno sa panahon natin, Lunes. Isabi sa Romans 3:13, galangin ninyo ang panuntunan ng gobyerno, ng pamahalaan. O, pinakailangan natin galangin. Ano ang utos ng gobyerno? Kabuuan sa buong mundo. Ang unang araw, Lunes. O ano ang pangpito mo? Nasabi mo hindi specific yung 7th day. Specific yun. Ano yung pangpito mo? Sunday. Time. Maraming salamat. Okay. So, ayan. Dito naman tayo. Okay na kayo, dalawa? Okay na kayo, ha? Okay. O, bigyan mo natin siya ng para magpasalamat ba dyan, Bro Honor? Naubusan ng Tagalog, eh. Ano pangalan niya? Para maano natin siya, bro. Honor BRP lang yan, Honor BRP NX1. Bro, ano pangalan, bro? Magkikonta ka sa kanya, bro, baka para next Monday, may katalakayan ka. Sa susunod, bro, anong gusto mong talakayin natin? Ay, next Monday, available ka ba o hindi. Trabaho ka? Hindi ako available. Pero sa sunod-sunod na Monday. Another day na lang, bro. Ano another day? Another day. Huwag na kasi pinatunayan mo na yan na Sunday. Kapag iniba mo yan, lalabas na naman yan. Kinontra mo yung... Mag-ano ba tayo sa another day na lang? Sa susunod na araw? Hindi, another day. Para kayong ano niyan, bro. Para kayong hindi nakapag-move on. Ibang topic naman. Hindi mo nga alam eh. Kaya nga, nagtanong ako kayo, hindi mo nga alam ano sa anong another day. Kaya nga,
Sige bro. Ako na Balilan daw, nakuha ko yung point niya. Another day daw na kung anong araw kami susunod mag-topic. Sa Bible bro, specific yung another day, Sunday. Ikaw nagsabi Sunday eh. Hindi, wait lang. Ikaw nagsabi Sunday yung another day. Ano ka ba? Bro, wala na ano tungkol sa nangyari talaga yan. Yes, awatan yung Brother Jando. Kaya niya pala ako tinanong na another day kasi gusto niyang ipamukha na mali yung unawa ko na yung another day is Sunday yun. Ikaw ang sumagot na Sunday yun. Ikaw ang sumagot kasi sabi mo, ano kasi yan yung another day, Lord's Day yan. Tinanong kita yung Lord's Day ba Sunday, sabi mo yes. O kukontrahin mo ba yung sinabi mo? Wait lang muna. So, kailan ang next talakayan ninyo, ate Lagay, sa June 30 na? Ang next talakayan ninyo, ano June gusto mo 30. topic bro? Ano yung doktrina ng simbahan nyo na iba sa doktrina namin sa tingin mo? Yung ano na lang. Patunayan ko na ang Iglesia ng Panginoon Evangelical. Ano? Evangelical? Opo. Patunayan mo ng Iglesia ng Diyos ay Evangelical. Yun. Sige. Sige, yun. So, bro, paki-contact mo yung ano niya, bro, John Ray, yung Facebook niya, bro, John Ray, para yung Facebook mo, bro? I-add kita. Hindi naman ako nakikilala nito ni Bernardo. Nakalimutan na ako nito eh. Ha? Ikaw pala nakakilala mo dyan do eh. Hindi ko alam kung kilala ko ba to eh. Ano bang alam mo, bro? Junel Maglasa nga eh. Ito nga yung nag-send ng... Ay, si Junel Maglasang. Okay. Kilala ko yan, bro. Tika lang. Maglasang ka, bro? Ay, magkamag-anak pala tayo. Maglasang yung middle initial ng nanay ko eh. Ay, yung apelyido ng nanay ko, Maglasang. I mean, yung middle initial niya, Maglasang. Hindi na lang. Nako. Saan ka sa Maglasang? Pagadian ka ba? Hindi. Oo. Ang mga kaanak ko dati sa Cebu. Pumunta dito. Yes, Cebu man yung ano ko, yung nanay ko sa Cebu, sa Bugo. Yan nga eh. Hindi ko agad nakilala ba din John Ray Magkamag-anak kasi... pala tayo. Maglasang yung middle initial ng nanay ko. Pero John Ray, hindi ko agad nakilala kasi yung mukha niya sa Zoom malinaw. Pag kami nag-uusap niyan, naka-camera yan eh. Oo. May kakilala ka ba Maglasang sa ano? Taga saan ka ngayon bro? Nasaan ka ngayon? Sa Tagum City ako. Tagum City, Davao. So sa Cagayan de Oro, may kilala ka bang Maglasang doon? Sa Cagayan de Oro? Marami din si Ramon. Ibig sabihin, parente kayo, parente. Ramon Maglasang, nasa Barangay Puntod. O kasi may GC nga ako dito, marami Maglasang eh. May taga-Cagayan din eh. Kaya nga. Okay, parente kayo, parente. Magkamag-anak lang siguro ta. Magkamag-anak. Kaya kilala ko pala bro, Jonel Maglasang, kilala ko pala bro. Okay. Ikaw na lang mag-contact sa kanya ba ni John Do? Ako na lang mag-contact sa kanya. Kayo na lang magharap, parente kayo eh. Kayo mag-topic. So, ano siya? Grace Gospel yan bro, Grace Gospel. So, ang topic nyo, patunayan niya na ang church ng Panginoon ay evangelical. Evangelical. Moderator lang ako ha, hindi ako magikisaw. Moderator lang ako. Sige, next. Ano, sa June 30 yan. June 30. Sige. June 30 bro. Ayan. June 30 bro. Sige, thank you bro, thank you. Go. June 30. Sige, go. Agaw manditan doon ay. Sige. So sa Messenger, wala na magtanong sa Messenger. Wala. Sa Messenger, wala na. Magandang gabi. Sige, thank you bro. Salamat.